Yun mga kababayan, ito na yung sinabi ko, na itong si Mike Abe ay isang traitor. Hindi ka pwedeng magtiwala sa taong ito. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa inyong mga subscribers dyan. Sa inyong mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Itong si Mike Abe ay ipinapakita niya na ngayon kung ano yung kanyang totoong pagkatao. Traitor talaga ito. Ito na, umpisa na mag-traitor ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga mga kababayan, yung mga senatorial candidate nitong si Pangulong Bongbong Marcos ay gustong palitan nitong si Mike Abe. Akala ko ba Mike Abe since D1 pa lang ng iyong programa ay para na tulungan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit ngayon para bang balingbing ka na? Ano ba tawag sa mga taong ganyan mga kababayan? Kasi nga parang nangangampanya na ito sa ngayon na yung ibang kandidato ng alkansya ng Bagoong Pilipinas bilang mga senador nga ay huwag ninyong iboto. Nangangampanya ito para sa mga Marcos loyalist. Ang gusto niyang isama ay itong mga dilawan, mga pinklawan daw, na alam naman natin kung anong history ng mga taong ito. Katulad na lang nitong si Kiko Pangilinan. Ano bang sabi ni Kiko Pangilinan noon? Nung tumakbo ito. Pagka Vice President, pag manalo daw siya, ay ipapahukay niya yung libingan ni dating Pangulong Marcos Jr. Tama ba yan, Mike Abe? Kala ko ba walang isyo? At ito naman si Bam Aquino, alam naman natin kung ano yung issue ng mga Aquino at mga Marcos. Bakit gusto mong yan ang pumasok? Ipalit sa mga ibang kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba pag traitor yan, Mike Abe? Di ba? Kaya hindi ako nagkakamali nung sinabi ko na itong si Mike Abe ay traitor ito. Huwag tayong basta-basta maniwala. Dahil gumagawa talaga ito ng kwento. Kwento para sirain itong mga Duterte. Nag-traitor nga rin ito kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Ito na para talagang makita ninyo na hindi ako nagsisinungaling. Ito na. Ito, panoorin natin ito. Kandidato ng Piklawan-Dilawan o Liberal Party ang isa sa mga makakatulong at pagkakatiwalaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos, especially dyan po sa Alyansa para sa Pagbabago. Pwede po silang maging guest candidate or maging kapalit sila ng iniwan na at umalis na si Amy Marcos. Alam niyo bakit? Bakit? Kasi ang Liberal Party, Piklawan-Dilawan, talagang may market yan. Malaking kaya pala hindi na nanalo yan noon. Malakas pa rin po yung grupong yan sa totoo lang. Sila ang lehitimong oposisyon. Pero dahil sa ang kailang ginagawa ay constructive ang dating sa gobyerno, hindi sila namimersonal. Wala silang personal na mga isyu laban sa kay Pangulong Marcos, kaya sila ang pwedeng maging guest candidate ng administrasyon. Kung gugustuhin, mas makakatulong itong kandidato ng Liberal Party na tumulong sa administration kaysa sa ibang kandidato. Yan po ang aking nakikita. May mga balita na talakay ko na ito ng isang araw na pwedeng i-adapt ng administrasyon itong sina Kiko Pangilinan o Bam Aquino na ngayon ay pinag-uusapan. Mga kababayan, ito na yung patunay na talagang balimbing yan si Mike Abe. Traitor. Ito yung video kung saan sinabi nga nitong si dating Senador Kiko Pangilinan na gusto niyang maisama sa koalisyon ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Ipalit daw sa mga ayaw niya, sa mga hindi niya gusto mga kandidato ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. 4 yung sinabi niya ng mga kababayan At yung gusto niyang isama itong si Kiko Pangilinan, itong si Bam Aquino at meron pang iba. Basta ayon sa kanya parang iilan lang yung iboboto niya dito sa line-up nga ng senatorial candidate ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Akala ko ba
since D1 nga, ulitin ko, ay suportado mo na, since D1 ang iyong programa dyan sa social media mo, ay talagang ginawa mo yan para susuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano yan? Hindi ba pag-traidor din yan? Gusto mong isama, ipasok itong mga tao na ito na talagang galit na galit naman talaga sa mga Marcos. Ito mga kababayan, malinaw na malinaw ang sinabi noon nitong si Senador Kiko Pangilinan. Tumakbo ito bilang Vice President, katandim ni Vice President Leni Robredo. Kalaban nga ito ni BP Sara noon, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo kung ano ba yung sinasabi nitong si Kiko Pangilinan. Ito na, mga kababayan, panoorin natin ito. Sa ilibing ng isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura, sa libingan ng mga bayan. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y closure, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurap ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para bagang na-rape muli, na-torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayari nito. Sabi nga ng ating Vice President, BP Leni, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos. Ngayon, hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita? At sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat. At dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiyahiyang ipaalam na nililibing natin isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman, kahiyahiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this. Yan ang mga kababayan, malinaw yung sinabi nitong si Senador o dating Senador Kiko Pangilinan. Mariing tinututulan ng Partidong Liberal ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Marcos Sr. At huwag silang kampante na mananatili yan dyan sa libingan ng mga bayani. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Yan yung sinasabi ko na gustong ipahukay nitong si dating Senador Kiko Pangilinan yang libing na yan. Kaya ikaw, Mike Abe,
Traitor ka talaga, hindi ka talaga pwedeng mapagkatiwalaan. Kaya ito na yung umpisa. Kasi nga, malapit na yung eleksyon ng presidential, 3 taon na lang. Sabagay, matagal-tagal pa yung 3 taon, pero para sa mga politiko, mabilis na lang yan. Oh, ito, nag-umpisa na. Kasi nga, baka nakaramdam na itong si Mike Abby talaga na matatalo na itong mga bangag na ito. Kaya maghanap na naman ito ng ibang kakampi. Sa ngayon, kumakampi siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa kapangyarihan. Katulad noon, kumakampi rin siya kay Pastor Apollo Kibuloy kasi nasa kapangyarihan, alam niya na magkaibigan sila Pastor Apollo Kibuloy at itong si dating Pangulong Duterte. Kaya todo sip-sip siya. Ngayon naman, todo sip-sip na naman siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito nga, sinasabi ko mga kababayan, na walang pwedeng o hindi pwedeng pagkakatiwalaan ang tao na ito. Dahil walang isang salita yan. Diyan malinaw mga kababayan. Pinapakita ko sa inyo yung video para talagang sabihin ninyo, isipin ninyo na totoo yung mga sinasabi ko. Oh, mga kababayan, kayo na yung bahalang humusga. Wala namang masama at wala ako namang isong malaki para sa isong isong malaki. Mas okay pa ito dahil merong paninindigan kumpara doon sa mga kandidato ng Duterte na ang layunin lang ay pagtanggol ang mga Duterte o layunin lang ay maghawak ng kapangyarihan. Hindi ko naman nila lahat pero more or less gano'n ang mga sinasabi nila. May panghihiganti na hindi malaman kung anong galit nila. May mga plano laban sa administrasyon. Yan ho ang palagay ko pwedeng gawin. Ayaw man natin pangunahan, pinag-uusapan lang ito dahil sa politika, walang panghabang panahong kaibigan, wala rin panghabang panahong kaaway. Kahit na Liberal Party ay identify na oposisyon, pero lihitin mo naman ang kailang pagiging oposisyon bilang part ng demokrasya. Hindi sila lumilihis doon. Hindi katulad ng mga Duterte candidate at Duterte camp na hindi oposisyon. Ang kanila lang ay pang-aagaw siguro o pagpapabagsak ng Marcos administration. Kaya inipersonal ang kanilang mga iso at mga topic mula pa noon hanggang ngayon. Lalo na simula ng hulihin at mahuli at makulong si Duterte sa ICC. Lalo silang lutang na lutang. Ang kanilang pinaglalaban ay Duterte lang. Walang malinaw na mga political. Sino kayang lutang na lutang? Hindi kaya kayo, Mike Abby, yung mga lutang na lutang? Tingnan nyo nga yung mga itsura nyo dyan kung sinong mga lutang na lutang. Pinaparinggan mo ba si Pangulong Bongbong Marcos na lutang na lutang? Hindi kung magsalita nga, hindi nga mabibigkas ng diretso eh. Yan yung lutang. Ngumunguya muna bago magsalita. Kaya huwag kang magsalita ng lutang. Kasi nga parang pinaparinggan mo na itong si Pangulong Bongbong Marcos na lutang. Para ho sa kailang mga kandidato, para sa ating bayan. Ito yung aking observation at opinion sa nangyayari. Okay? Okay. Ito naman ho. Ano yan? Napag-alis ni Aimee. Ayan na. At sinasabing siya daw independent. Ayan na. Sa palagay ba nyo, makakatulong sa mga Duterte candidate ang ginawa ni Aimee? Sa palagay ba nyo, makakatulong sa mga Duterte ang ginawa ni Aimee? Na patuloy niyang ang dating ay sinisiraan, minamali ang administrasyon ng kanyang kapatid sa pagkakahuli kay Duterte. Kahit na ulit-ulit na sinasabi na naaayon sa Interpol, dahil tayo ay member ng Interpol, naaayon sa Republic Act 9851, naaayon sa warrant of arrest ang pag-aresto, pero hindi pa rin kinikilala mabuti at marami pa rin tanong at pagdududa ang kapatid ng Pangulo, si Aimee Marcos. Ngayon, kaya ako tinatanong kung ito ba ay makakatulong kasi hindi naman ho talaga ganong kainit. Actually, malamig pa sa simoy ng hangin. Kahit na walang hangin ngayong summer, ang pagtanggap ng mga DDS kay Aimee, kahit pa siya umalis na sa coalition. Kasi nga po, hindi siya pinagkakatiwalaan. Parang namamangka sa dalawang ilog. Parang hindi mo malaman kung siya ba ipakawala ng Malacanang o talaga ba siya maka-Duterte o kung ano. Parehas naman yan dalawa na yan, namamangka sa dalawang ilog. Ikaw, Mike Abby, ano bang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. noon? Di ba? Nakipagsanib pirsa siya sa mga Duterte dahil alam naman yan hindi talaga siya mananalo.
At huwag kang mag-alala. Dahil hindi namin kailangan yung pag-alis ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid. Dahil hindi naman kailangan yan. Walang epekto yan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Wala yan. Di namin inaano yan. Ang gusto lang namin na lumabas at parang medyo lang nagustuhan natin mga kababayan yung ginawang investigasyon nitong si Senadora Amy Marcos ngayon sa Senado, kung ano ba talaga ang lalabas na katotohanan. Pero alam naman natin, although alam na natin na talagang illegal yung pagka-aresto nitong si dating Pangulong Duterte. Talagang illegal kidnapping mga kababayan. Kahit sinong mga eksperto na hindi kakampi ng mga Marcos na ito, itong mga bangag na ito, ay talagang nagsasabi ng katotohanan. Maliban na lang sa mga kakampi ng mga bangag. Talagang tinitwist nila mga kababayan yung katotohanan. Kaya itong si Mike Abe, isa rin ito sa mga nagbabaliktad ng mga katotohanan. Kahit alam niya siguro sa kanya sarili na mali naman talaga. Pero dahil nga alam nyo na, sa ganon mga kababayan, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin, yung tama, pilit nilang binabaluktot. Yan ang katotohanan. Kaya nagdududa mismo yung mga supporters ni Duterte. Ngayon, kung siya wala, kaya na independent candidate na, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Pero kung gustong mabuo ng Pangulo ang kanyang kandidato na 12, kasi gusto niya 12, ay palagay ko magdagdag siya ng mga kandidatong meron din prinsipyo, abogado, at ang mga pwedeng pagkunan ay nga pong grupo ng Liberal Party o kahit na saan galing na kandidato, basta mapunuan ang 12 candidate, hindi masama yan. Susuportahan pa rin yan ng mga Marcos supporters at mga voters sa buong mundo. Ayan po yung ating observation tungkol dyan. O, dyan lang muna mga kababayan. No? Akala mo ba tatanggapin din ng mga Marcos loyalists, yung mga taga-Liberal Party? May Abe talaga nagpapakita ka talaga na wala kang isang salita. Sabi mo nga mga nakaraan mong opinion, since day one mga kababayan yung programa niya ay itinayo niya dahil para susuportahan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan kay Senadora Amy Marcos. Pero ngayon, ano yung ginawa mo? Bakit ini-endorse mo itong mga dilawa na ito, itong mga pinklawa na ito? Kulang na lang, i-endorse mo si Leni Robredo. Anong ginawa ni Leni Robredo noon? Nagdemanda pa itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil natalo siya nung naglaban ito bilang Vice President. Di ba? Nagkakasuhan pa yung mga yan. Tapos ngayon, ini-endorse mo itong mga dilawa na ito. Anong ibig sabihin yan? Di ba isa kang balingbing? Isa kang traidor? Ibig sabihin, nag-traidor ka na, nag-umpisa na yung pag-traidor mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakatawa naman doon si Mike Abe. Alam niyo mga kababayan, noon talagang humahanga ako sa taong ito Believe ako sa taong ito noon Kasi hindi ko masyadong iniintindi din. Hindi pa ako vlogger noon. Hindi ko kasi masyadong iniintindi yung mga pinagsasabi nito. Pero kung unawain mo lang, sa mga taga-suporta ni Mike Abe, intindihin nyo lang yung kanyang sinasabi. Malalaman nyo na itong tao na ito ay walang isang salita. Kulang sa paninindigan. Kumbaga sa ka mga kababayan, kumbaga sa traidor ito. Hindi ka pwedeng magtiwala. Lumabas na yung totoo pagkatao Mike Abe. Yun ang dito lang muna At kayo na yung bahalang umusga. Nababasa ko naman yung mga komento nitong si Mike Abe sa kanyang social media account Talagang ang daming bashers mga kababayan. Parang akala mo hindi sa kanya, hindi kanyang pagmamay-ari yung social media Kasi yung mga talagang nagagalit doon, talaga pinapahiya din ito si Mike Abe. Mismo doon sa kanyang social media account mga kababayan. Yun ang bakit magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako May mga nagbagong komento dito. Kahit dito sa aking YouTube channel, talagang tad-tad ng komento itong si Mike Abe. O sabi naman ni Ron Palas, tama ka sir, banatan mo sila. Maraming salamat sa iyo Ron Palas. Shout out na rin kay Jim Herelia.
Para kang tatay-tatay ng mga toko na alaga ni Kaipi. Anim, ano to? Ano to? Asa na yun? Animal ka. Nagalit. Para daw kung tatay ng tuko ng alaga ni Ipi. Nagalit, tapos sabi sa akin, animal daw ako. Oy, maraming salamat sa pagtawag mo sa akin, animal. Magtawag ka pa ng marami. Dito tayo, magbakbakan tayo dito. Talagang mauubusan kayo ng laway. Yun, shout out na rin kay ikaw ang tanggol ugok. Ano daw, puntahan mo, ikaw magtanggal ugok, pupuntahan ko daw. Paano ko sama po? Turo mo nga, anong lugar? Puntahan ko yan. Siya, anong lugar? Hindi naman talaga sabihin din yan. Kunwari ka lang. Shout out rin kay Yana Rose sa Pagaduan. Panyong, mabuti pa lumabas ka na sa lungga mo. Hindi mo, ano ba yun? Sana ba yun? Sa lungga mo hindi ka mababait ang mga membro ng INC. Totoo yan. Lumabas ka, huwag ka magtago. Masyado ka naman takot. Shout out rin kay Vincenter Winrodriguez. Ang haba naman ito, ha? Vincenter Win Rodriguez. Shout out sa'yo. Mike Abe at BBM parehong bangag. Ayan, Mike Abe, hindi galing sa akin, ha? Shout out rin kay Idnoldo Bandula. At shout out kay Estelito Castro. Shout out kay Biwel Yantas. Mahabol ako, parang tuko ito. Ipipanyo. Shout out na rin kay Richard Matakubo. Shout out kay Miles Brunjal. Duwag man yan, di magtanggal ng pisma. Shout out na rin kay Artemio Pichay. Ipipanyo, umatin ka na lang sa Tricom, doon ka magpaliwanag. Shout out kay Emel Apilan. Tatawa si Emel Apilan. Arthur Martisano. Shout out na rin kay hindi ko wala pangalan. Sino ba yang si Mike Abi? Bakit bumubusis? Sino si Mike Abi? Yan, si Mike Abi ay isang journalist yan, isang broadcaster ng Isiminay dati na nag-walk out. Ipapaano ko lang, ha, nag-walk out sa mismong programa niya sa Isiminay dahil sa opinion noon ni Pastor Apollo Kibuloy. Nabalulol na tuloy ako. Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga may opinion si Pastor Apollo Kibuloy tungkol nga sa unang suna nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang opinion ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol sa pagsugpo ng isa pinagbabawal na gamot at pagsugpo sa mga makakaliwang grupo. Dahil nga itong si Pangulong Bongbong Marcos, bago ito umupo, nung tumakbo pa lang ito, ay nangako siya na ipagpatuloy niya lahat ng nung pinagsimulan ni dating Pangulong Duterte. Kaya itong si Mike Abe nagalit bakit naglabas ng opinion na gano'n itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-walk out ito sa Isiminay. Kayo nang bahalang humusga bakit nag-walk out siya nung may opinion si Pastor Apollo Kibuloy na bakit hindi naglabas ng kuminto o hindi sinabi sa unang suna ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano ipatigil o sugpuin ang pinagbabawal na gamot. Galit sa Mike Abe, epektado mga kababayan. Shout out na rin kay Shin Gulis, kapag tinira ka pero ikaw sobra tumira, isipin mo yan, Ipi. Ayan, talaga. Kung tumitira ka man, kung babanat ka naman, siguraduhin mo na pag binalikan ka, ay hindi ka balat sibuyas, hindi ka iyakin. Hinihintay ko nga nabalikan ako ni Ipi. Mag-live ako. Tapos kaming dalawa siguro, pag-uusap kami sa live. Shoutout na rin kay Ma'am Virgie Ferrer de Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Ma'am Elisa Borbe, kay Ma'am Joyce ng Japan. Si Ma'am Joyce ng Japan hindi ko na, may nabasa akong komento ni Ma'am Joyce na nagbakasyon sila, Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. Enjoy sa bakasyon nyo. Enjoy.
Shout out, mayroon nagpa ano dito sa akin, nagpa shout out dito sa akin, hindi ko na makita. Hanapin ko lang. Shout out kay Heidi Lagramada, shout out kay Aris Diamond, shout out kay Dridsar Aliho. Believe ako sa iyo. Isa na po ako sa mga viewers. Maraming salamat sa iyo, Dridsar Aliho. Maraming salamat. Shout out rin kay Claur. Shout out Team V na yan, never pabudol again. Tama talaga. Shout out na rin kay medyo mahaba ito yung video, di ko makita yung nagpapa-shout out sa akin, ano. Yun ang andito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.